Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang lumalapit sa kanya ang Sword King ay tinanong naman niya ito na kung hindi naman siguro intensyon nito na kaharipan siya ng mag-isa. Hindi naman siya sinagot nito bagkus ay sinabi niya na sa kanyang mga mata ay ang oras na pinaslang nito ang kanyang asawa ay malinaw na malinaw pa, kaya naman isinumpa niya na itataya nito ang lahat ng mayroon siya upang mapaslang lamang ito. Kaya naman ay dapat na maghanda na siya, dahil sa malinaw niyang ipapakita dito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na Sword King. Kaya naman ay mabilis niyang sinugod ang Moonlight Sage, na agad naman itong dinapensahan, at habang pinapanood ito ng ating bida ay napapasabi siya sa kanyang isip na ang epekto ng pagtama ng kanilang mga espada ay nararamdaman kahit na saan, at ang nakakamatay na killing intent ay nakapaloob sa kanilang mga sandata. Bukod pa doon ay kitang-kita na nahihirapan sa Sword King ang Moonlight Sage. Matapos naman ng malakas na pag-atake ng Sword King, ay tinanong niya ang Moonlight Sage na kung naalala pa ba nito ang araw na sinugod nito ang kanilang Namgang clan, dahil sa kalupitan na nagawa niya kasama na din ng Mount Wu sect, ay ang kanyang asawa at mga miyembro ng sect ay nangamatay. Kaya naman para sa kanyang mga tauhan sa Namgang clan na nauna na sa kanya sa kabilang buhay, siya na ang Moonlight Sage, ay personal na niyang wawakasan ang hindi magandang kapalaran na nakakabit sa kanilang dalawa. Matapos ay gamit ang kanyang malakas na teknik ay sinugod niya ang Moonlight Sage. Subalit nagawa naman nitong madepensahan, matapos ay masaya naman na napasabi ang Moonlight Sage na ibang-iba ito kumpara noong nakaraan, at ang makamit ang ganitong klase ng lakas sa may gising panahon lamang, ay ang titulong Sword King ay hindi na basta usap-usapan lamang. Subalit sabi nito, na wala pa din silbi yun, dahil sa hinding-hindi niya magagawa ang mapantayan siya. Sa nangyari ay nagulat naman ang Sword King dahil sa biglaan na lamang itong nagtungo sa kanyang likudan, subalit huli na para sa kanya ang makaiwas. Dahil sa matagumpay na siyang tinamaan ng pag-atake nito mula sa kanyang likudan, namangha naman sa kanya ang Moonlight Sage dahil sa nagawa niyang makaligtas sa atake niyang iyon, subalit sa isip ng Sword King na masyadong naging mabilis ang mga pagkilos nito, at napapatanong na kung naging pabaya ba siya o sadyang bigla na lamang itong lumakas, nang napasabi naman ng Moonlight Sage na bagamat ganon ay hindi naman siguro nito maiiwasan ang lahat, matapos ay binigyan niya ito ng sunod-sunod na mga pag-atake na sinalo naman lahat ng Sword King, sabi pa ng Moonlight Sage na ang lahat ng mga kumikalaban sa kanilang Dark Spectral Sect, ay dapat lamang na mapaslang kahit anong panahon pa man ito nabibilang, kaya naman ay ganon na din ang ating bida. Dahil sa dito na niya makikita ang kanyang katapusan, sa nakitang iyon naman ni Yonjuka ay napapasabi siya sa kanyang isip na hindi maaari iyon, dahil sa mukhang natalo sa kamay nito ang Sword King, nang napasabi naman ang Moonlight Sage na sa tingin niya ay dito na magtatapos ang lahat, sa kanyang puso ay nais pa niya na magsaya pa ng mahaba-habang oras, subalit sa kasamaang palad ay wala na siyang oras pa na natitira, kaya naman ay ito na ang wakas para sa kanila. Matapos ay mabilis itong sumugod patungo sa kinaroroonan ng Sword King, sa isip ni Yonjuka ay napapasabi siya na mukhang kailangan na niya na tumulong, subalit bigla naman siyang napahinto. Ganon na din ang Sword King, at maging ang Moonlight Sage ay naramdaman din ang kakaibang lakas ng enerhiya sa di kalayuan. Napalingon naman si Yonjuka sa itaas at napasabi na ito na ang aura na naramdaman niya noon. Mula sa babaeng kulay puti ang buhok, at mukhang kanina pa ito nagtatago. Kaya naman kung ganun ay tatapusin na niya ang naudlot nilang labanan, nang napahinto naman siya, at napapatanong sa kanyang sarili na kung bakit hindi siya makagalaw at kung ano ang nararamdaman niyang pag-aalinlangan, sabi pa nito na ang lahat ng kanyang mga kasama ay ginawa ang lahat, kaya naman ay hindi niya dapat sayangin ang mga sakripisyo ng mga ito, kaya naman ay kailangan na niyang kumilos, subalit kapag iniwan niya ang Sword King dito ay nakakasigurado siya na mapapaslang ito. Subalit nagulat naman siya nang sinigawan siya ng Sword King at pinapaalis na siya sa lugar, dahil sa kailangan niyang isipin ang rason ng operasyon na ito, at habang kinakaharap nila ang mga demonic general, ay hindi ba nagkasundo na sila na siya na ang bahala sa babaeng puti ang buhok? Nagdahilan naman ang ating bida na kung pupuntahan niya ang babaeng iyon ay nakakasigurado siya na mapapaslang siya dito, subalit sabi ng Sword King na huwag na siyang mag-alala sa kanya dahil siya ang kilalang Sword King ng martial world, ang isa sa 10 greatest master, kaya naman kahit na ito na ang kanyang maging kamatayan, ay kailangan niyang hadlangan ang bastardong katapat niya, kaya naman ay kailangan na nitong kumilos at durugan ang babaeng iyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay wala nang nagawa pa si Yonjuka,
Kaya naman ay agad na din siyang umalis at sinabihan na lamang siya na mag-iingat, hindi naman nagustuhan iyon ng Moonlight Sage at isang kabastusan ang kanilang ginagawa dahil sa anong lakas ng loob nito na tumakas sa kanyang harapan, kaya naman ay agad itong kumilos at sinabi sa ating bida na sa tingin ba nito ay hahayaan niya siya, ay nagkakamali ito, sa isip ng ating bida ay napapasabi siya na hindi na dapat siyang lumingon pa, at bahala na ang Sword King na hamarang sa Moonlight Sage. Dahil ang lahat sa kanila na nandito ay nakahanda naman ng mamatay magawa lamang silang mapabagsak, dagdag pa doon ay ang kanilang mga kasama ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, kaya naman ay hindi dapat siya makaramdam ng pag-aalinlangan, habang papaalis ang ating bida na si Yonjuka ay mabilis naman na kumilos ang Sword King, na nagawang mapahinto at makapagbigay ng direktang pag-atake sa Moonlight Sage. Nang matapos ay sinabihan niya ito ng harap-harapan, na ang kanyang katapat ay walang iba kung hindi siya lamang, sa nangyari ay nagawa naman na masalag ito ng Moonlight Sage. Subalit sa lakas ng pag-ataking binitawan ng Sword King, ay napatalsik siya sa di kalayuan, sa nangyari ay nainas naman dito ang Moonlight Sage. Kaya naman nang matapos, ay napatingin itong muli sa kanya, at mabilis na nagtungo sa kanyang kinaroroonan, nagawa naman na tumama ito sa kanya, upang mapasabi ito sa kanyang isip na imposibleng mangyari na magkaroon ang Sword King ng ganitong klase ng bilis matapos niyang mabigyan siya kanina ng pag-atake. Bukod doon ay nakakasigurado siya na nabigyan niya ito ng matinding pinsala, kaya naman ay sa papaanong nakakakilos pa din siya ng ganito. Kaya naman sa palagay niya na ito na ang kanyang huling sulyap dahil sa nakahanda na itong mamatay, dahil doon ay nakaramdam siya ng matinding pagkainis dahil sa paghadlang nito sa kanya kaya naman napasabi siya na kung talagang nais nito ang kanyang kamatayan, ay tama lamang na pagbigyan niya siya, kaya naman tinawag niya ang Sword King at sinabihan na pagpipirapirisuhin niya ang buo nitong katawan pagkatapos, sa nangyari ay nagsabayan naman ang dalawa sa kanilang mga atake, upang magsanhi ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan, makalipas lamang ng ilang sandali, ay masayang napasabi ang Moonlight Sage na kahit alam nito na maaaring magkapira-piraso ang kanyang katawan, ay hindi pa din ito ini-address ang kanyang sandata hanggang sa huling sandali, at labis niyang hinahangaan ang taglay nitong katapangan, kaya naman inaamin niya sa harapan nito ang isang Sword King ay tunay ngang napakalakas. Subalit bago pa man maghari ang Dark Spectral Sect, ay isa lamang siyang walang lakas na kung sino, kaya naman ay magpapalam na siya sa bayaning nagdomina sa matagal na panahon sa Murm. At panoodin na lamang nito kasama ng Moonslashing Swordsman ang kanilang gagawing pagwasak sa martial world sa kabilang buhay. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.